Okay, good morning, everyone. Welcome to Sesame Exchanges, an environmental challenges and solutions seminar series. And this is brought to you by the School of Environmental Science and Management, University of the Philippines, Los Baños, in partnership with the Philippine Environmental Science Association. Today's topic, we will have Reach Truth, volcanic hydrogeology, submarine groundwater in the world's most biodiverse coast. I am Tad Lawas, and I would like to thank the participants here via Zoom. We have more than 100, I think, and our on-site guest here. Before we move forward, we will have our prayer and national anthem. May I request everybody to stand up? Please pause for a while as we invoke the presence of the Almighty Father. Let us pray. O God, Creator of all things, Master of life, Fountain of eternal joy, we praise your magnificent name and express our gratitude for the gift of life that you have bestowed upon us. Thank you, Lord, for this beautiful world you've made for us. Thank you to our leaders who show us the path of goodness. Thank you to our colleagues who teach us about friendship and make our workplace an enjoyable place to be. As we commence our endeavor, grant us wisdom and insight, openness and enthusiasm, humility and tolerance. May everyone be inspired in everything we do, and may your saving grace remain with us, so that all our prayers and efforts begin and end with you. Teach us endurance, Lord, so that at the end of the day, we can say, we lived according to your will. All this we ask and pray in your mighty name. Amen. You may take your seat. By the way, earlier we have a QR code shown here in via Zoom. For our online participants, you can just scan it. Jessica, can you please show it first before the, yeah. Okay, this QR code for our attendance mark today's event. Next, our house rules. And this webinar is being recorded for documentation purposes. You may use your chat box for the greetings and comments. Questions will be entertained during the open forum. Please raise your questions by raising your hand for
face-to-face audience here, the chat box via Zoom or comment section on our FB page with the following format: name slash affiliation slash question. An e-certificate will be provided after completing the online evaluation form, which will be shared towards the end of the program. Okay, for the welcome remarks, we will have the Dean of CESAM, and this will be a video message, and this will be played by our tech team. Isang mga kalikasan araw po sa ating lahat. Today, the UPLB School of Environmental Science and Management, through the Continuing Education and Training Division, headed by Forster Sophia Lyra, and in cooperation with the Philippine Environmental Science Association, Incorporated, headed by its president, Dr. Richard Parilla, brings you the first episode of the Sesame Exchanges for the year 2025. It is an honor to have today Dr. Bayani Cardenas, a hydrology professor in the Department of Earth and Planetary Sciences of the Jackson School of Geosciences at the University of Texas at Austin. We're honored Dr. Cardenas chose CESAM as one of the host institutions around the world to give a lecture as the 2025 Bird Saldre and Lamura International Distinguished Lecturer of the Geological Society of America. Dr. Cardenas truly is an honor. The concept of ridge to reef serves as the vital framework in our work in environmental science and management, emphasizing the intricate connections between terrestrial and marine ecosystems. As we explore the relationship between volcanic hydrology and submarine groundwater, the talk will uncover the critical role these systems play in supporting biodiversity along our coasts. In the Philippines, this is of particular interest. Dr. Cardenas will guide us through the complexities of these interactions, presenting a potentially common situation of dramatic submarine groundwater discharge in a volcanically active area in the Philippines. This hybrid seminar presents a unique opportunity not only to deepen our understanding of these essential connections, but also to engage in meaningful discussions on the importance of integrated management practices in environmental science. So for today, I encourage each and every one of you to actively participate because this topic is really of importance to our work. To our students, we hope that you'll learn and be inspired by the work of Dr. Cardenas and apply this in your respective research today and in the future. Muli, it is truly an honor to have each and every one of you. We're very much pleased by your presence. All the best for today. Thank you very much. That was Dean Rico. Thank you for that video message. And before the lecture of our guest speaker today, we will have a group photo. No more group photo for this one. Yeah, yeah. Okay. So, RM, can you help us facilitate the group photo? Okay. Would that be a screenshot also on our Zoom participants? Because for this January, our first exchanges, this is the first hybrid event for the year. Unfortunately, we have no students yet because classes will start January 27, right? That's why we have less students today. But don't worry, we have more than 100 Zoom participants. Okay, RN? Yeah. Via Zoom na lang. Yeah. Okay, sige. May we request everybody to turn on your cameras. Kita ba sila? Yeah. Okay. So we have 7 panels here. Smile, the count of 3. 1, 2, 3, smile. Wait, wait lang po. Okay, smile. 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3, smile. Next page. 1, 2, 3, smile.
The next page, 1, 2, 3, smile. For the last page, 1, 2, 3, and okay. All right, thank you very much. Yeah. Okay, so as mentioned by Dean Rico Angkol earlier, Dr. Bayani Cardenas is the 2025 Birdsall Dress Lecturer and Geological Society of America Hydrology Division. Yeah. And he's a professor in the Department of Earth and Planetary Sciences of the Jackson School of Geosciences at the University of Texas, Austin. He received his education from the University of the Philippines, Diliman, the University of Nebraska-Lincoln, and the New Mexico Institute of Mining and Technology. His research seeks to understand flow and transport processes across different hydrologic settings, water quality and quantity problems, and scales using a combination of theoretical, computational modeling, and observational methods. And this trip was made possible also by the Geological Society of America. And now, without much further ado, may I call in Dr. Bayani Cardenas. Ako mag-advance ng slides dito na. Okay, good morning sa lahat. It really is my pleasure to be here. Maraming salamat kay Dr. Faustino Eslava for hosting and organizing, tsaka sa lahat na nandito today and on Zoom. It really is malaking karangalan at oportunidad na makapag-present ako sa inyong lahat. At dahil sa Ateneo, nag-lecture ako ng isang araw, nag-Tagalog ako. Dapat yung mga scholar ng bayan din, makakaintindi kayo ng Tagalog, di ba? So, magtatagalog tayo. Actually, sinungaling ako. Magtatabilis ako. Yeah, we have also foreign. Yeah, so we'll do both. I'll switch back and forth, but mostly I'll speak in Tagalog. I want to point out that this lecture is because of the Geological Society of America. Every year, one hydrogeologist is chosen to go on a tour around the United States and around the world, actually. So for this year, I had the privilege and honor to be the one chosen. And this lecture series is named in the honor of John Birdsall. I don't think this works. Anyway, John Birdsall and Shirley Dries. And more recently, Phil Lamoureux, which covers the international part. So ano ibig sabihin yan? Buong taon, bumabiyahe lang ako. This is lecture number 7. Sinimulan ko sa Pilipinas. Magmula nung napili ako, sabi ko, dapat sa Pilipinas ako magsimula. So, nagsimula ako dito. Nagkataon pa, napaka-special. Nagsimula ako sa isang high school sa Mabini, Batangas. And actually, makikita nyo yung research ko kasi na ipapakita sa inyo sa Mabini. So, napaka-memorable siguro sa lahat ng naging Birdsall Dress lecture. Ako na nag-lecture sa high school, sa Pilipinas pa. At napaka-engage ng mga bata. So, dyan tayo ngayon, number 7. And then, I have, by the end of the year, I would have done 70 by Arrow. Yun. By December. Okay. So, importante, any research, lahat naman ng ginagawa ko research, it's always a team effort. So, I want to acknowledge the people I have worked with. Pinaka-importante dito is si Raymond Rodolfo, who really organizes all my field efforts. At mga iba ko pang dating kaibigan na at kaklase sa Diliman, kasama ni Doc Day. At mga iba pang local collaborators din. May mga estudyante ako at co-faculty sa University of Texas, kasama na ng mga iba pang university sa ibang bahagi ng mundo. So ito yung pinaka-context ng research ko, tsaka nung ipapakita ko sa inyo. Karamihan sa atin na nag-aral nito sa college, familiar tayo sa water cycle.
Alam natin na umuulan, bumabaha, tumataas yung mga ilog. Napaka-importante dito, bihira na pag-uusapan, itong araw na to. Alam natin yung ilog sa dagat ang punta, sa dagat ang bagsak. Actually, yung tubig lupa, yung groundwater, ganun din. Nagmumula sa mataas, nag-infiltrate yan, at syempre, lumalabas sa pinakamababang bahagi, sa lowest point. Ang lowest point, lahat dagat. Ganun din yung groundwater. And it happens naturally. Hindi lang natin nakikita, hindi katulad ng ilog na sanay tayong lahat sa ilog, pero ganun din yung groundwater. So, unang importanteng term, vocabulary na makukuha niyo dapat sa talk ko today, yung tinatawag namin submarine groundwater discharge, or SGD. Okay? I'll be using that term over and over, SGD. Isa pang importanteng, kaya rin mahalaga yung coastal groundwater, lalo na sa Pilipinas. 10% ng mundo nakatira sa coastal areas, and actually about 40% malapit lang sa coast. Kung sa Pilipinas yan, mas marami pa yan. So, we are a coastal society, and we depend on coastal water resources. But believe it or not, even in my field, this so-called SGD is a black box. Hindi natin alam kasi yung ilog, nakikita natin yung mga agos. Pero kahit dito nga sa Pilipinas, may pagkukulang pa rin kahit yung agos ng ilog, yung discharge, hindi natin masyado na monitor lahat. Paano pa yung SGD na hindi natin nakikita? So medyo malaking unknown siya, kahit sa mga textbooks unknown yan. Isa pang komplikasyon na banggit din ni Dean Angkog kanina, unique sa atin, may mga vulkan tayo. So, volcanic yung setting. Isa pang special, corals. Coastal areas natin, maraming napaka-importanting ecosystems, siyempre kasama na dyan yung mga corals. So, yan yung tinatry namin i-address. And SGD is broadly important. Ito recently lumabas na synthesis review paper na pinakita nila na trabaho ko actually, hindi siya Pilipino, Brazilian, si Isaac Santos, na yung nitrogen, which can be both harmful or helpful in large amounts, of course, it's a pollutant. Yung nitrogen inputs ng SGD is actually mas mataas pa kaysa sa nitrogen inputs ng ilog na dumarating sa dagat. So again, prior to that, medyo unknown siya, pero importante pala siya. May positive impact yung SGD. So dito medyo interdisciplinary audience natin in person tsaka sa Zoom. So alam natin siguro ibang processes na to. Potential impacts niya, nag-enhance ng coral calcification, productivity, fisheries, denitrification, which is also attenuation of nitrogen. Negative impacts, syempre kung yung groundwater na lumalabas sa dagat ay polluted, nagdadala siya ng pollutants, di ba? Which would lead to eutrophication, algal blooms, low oxygen, at possibly acidification, which is not good for corals. Kasi pag nag-acidify yung dagat, mamamatay yung corals at hindi sila tutubo. Isang napaka-laking pangyayari, it's a landmark event, it's a milestone in the environmental field in the US and for hydrogeologists in particular. Yung expertise ko kasi tawag hydrogeology, which means pinag-aaralan ko groundwater. Recently, naghatol yung Korte Suprema ng Estados Unidos sa ilalim ng Clean Water Act na sinabi nila yung SGD, pag na-pollute yung SGD at lumabas sa dagat, legally liable ka. Prior to that, hindi siya regulated. Kasi, ano ba ibig sabihin nun? Ano nun? Turo. Pa-next na lang ate. Parang wala ng baterya. So, according to the Clean Water Act, it forbids any addition of any pollutant from any point source to navigable waters. Ang tanong, point source, dapat ma-identify mo yung pinanggalingan. Paano mo mahahanap yung pinanggalingan kung nasa ilalim ng lupa? So, yun ang problema. And it turns out, itong situation na nangyari sa Hawaii, sa Maui, yung wastewater treatment plant nila, bawal sila mag-discharge sa dagat, syempre, kasi mabibinggo sila sa Clean Water Act. Ang ginawa nila, yung treated wastewater,
pinump sa groundwater kasi iba yung regulation nun. Pero tabing dagat sila. So, ano nangyari? Lumabas sa dagat yung treated wastewater. So, actually, balik ka out there. Ito yung situation, ito yung Maui. Zooming tayo dyan. Ito yung wastewater treatment plant. Nag-i-inject sila 4 million gallons of water per day. Kasi wastewater treatment plant yan, buong city. So, doon binabaon. At yung groundwater flow nila, may natural SGD, palabas, pa ganon. So, ito yung plume ng treated wastewater na binabaon nila. At syempre, lalabas siya sa dagat. And dito may dalawang spring. Ito yung springs. So, nakikita nyo, lumalabas yung tubig at patay na yung coral reef. Kasi eutrophic siya, mataas yung nitrogen. So, sa tingin ko, syempre, di ba, sa Pilipinas, isipin mo, dapat iniisip natin to. Ang malaking problema sa Pilipinas, sa tingin ko, lahat ng coastal areas ay naka-septic tank. Di ba? Wala naman tayong central wastewater treatment, kahit yung mga malalaking hotel siguro. Isa pang napaka-importanting fact o kaalaman, may isang grupo, actually hindi ako kasali dito, pero mga former students ko silang dalawa, former PhD students ko, in-analyze nila gaano kalakas kaya yung SGD sa buong mundo. So theoretical to. Pag dilaw, mababa, maliit, halos zero. Pag blue, malakas. So, obvious naman kung saan nagsa-stand out, di ba? Na malakas yung SGD. At nakapatong dyan sa area na mataas yung SGD, yung shape na yan, siguro familiar, iba sa inyo, yun yung Coral Triangle. Which is the most biodiverse marine region in the world. Siyempre, nasa taas dyan Pilipinas. So the Philippines is often called the apex of the Coral Triangle. Isa pang importanteng bagay sa coastal areas natin, sana iba sa inyo familiar dito. Kung hindi, dapat proud na proud kayo dahil dito. Although yung mga nag-aral nito ay galing sa US, minap nila yung biodiversity ng mga isda sa Southeast Asia, around Coral Triangle. So makikita nyo pinakamataas na biodiversity nasa Central Philippines. Tapos kung titingnan mo lang yung biodiversity ng endemic species, yung dito lang nakikita, mas maliit pa yung bullseye. Okay, dahil dyan, binansagan nila na yung Pilipinas ay the center of marine fish biodiversity. So, ngayon, mapapaisip ka. Importante yung coastal areas natin, very biodiverse, maraming corals, mataas yung SGD, pero hindi natin alam kung gaano ba talaga kadami. So, ito yung mga tinatry namin i-address. How much is the SGD in these biodiverse shores? Ano yung physical at chemical characteristics niya? At ito medyo hindi pa namin nasasagot, pero ito lang yung framework na in-establish namin. Ano bang impact ng SGD sa coral reefs? Both under natural conditions at under human-impacted conditions. So, zoom in tayo doon sa hotspot. Center of the center. Yung center of the center, yun yung Verde Island Passage. Kasi nasa gitna niya ay yung Verde Island. To Mindoro, to Batangas, to Marinduque. So nasa gitna Verde Island. Yung field site namin na pag-uusapan ko ngayon, nasa Mabini, sa Batangas, na nasa gitna ng Verde Island Passage Marine Corridor. So, tawag namin yan sa kanya, the center of the center of the center. Okay, so ito, zoom in lang. Dito yung Mabini, itong buong peninsula na ito, Calumpan Peninsula, that's Mabini. At alam naman natin, sa paligid natin, maraming bulkan. Marami pang hindi na-identify siguro, pero ito mostly yung mga bulkan. Pati Pinatubo, nakikita nyo dito, Mount Makiling. At alam natin sa Taal, na siya yung pinakamalapit sa Mabini, mga 20 kilometers lang. So recently, sumabog siya, di ba? So we know it's active. It's very active volcanically. At ito na yung after sumabog, simula na rin ng pandemya ito, March 11. But before that, napag-aralan namin yung Taal. Interested kami sa hydrogeology ng Taal. So, tinignan namin una, minap namin yung, ito yung loob ng crater ng Taal.
minap namin siya with thermal infrared. So kung naalala nyo pa yung mga maedad na Terminator, Predator, di ba? Night vision, thermal infrared yon, which is really just temperature. So minap namin yung temperature, makikita nyo sa shores niya may maiinit, aside from mainit yung lupa, may maiinit na plumes sa shore ng main crater lake ng Taal. Pag bumaba ka doon, yun lang itsura niya, ito yung mga maiinit na lupa actually. Pero pag nandito ka, parang tubig lang siya, pero pag tinan mo sa thermal infrared, may bumubulwak na tubig. Actually, video to, pero hindi gumagana. Pero ito, real time, makikita mo lumalabas yung mainit sa shore. So, yun yung unang mystery, pinag-aralan namin. Ano ba nangyari dyan? So, ginawa namin, nagbaon kami ng mga tubo, or tawag namin dyan sa hydrogeology, piezometers or groundwater wells. PVC lang yan, na bukas sa ilalim. So, binaon namin siya para mamapa kung ano yung nasa underground. Ito isa naging resulta, temperature profile. So, actually, right along here, ito yung mga measurements na itong tatlong tubo na to. Ito yung temperature field. So, makikita nyo, 74 degrees plus, dito medyo malamig, mga 50. Mainit yan. Pag maglagay ka dyan ng itlog, maluluto yan. Actually, iwan mo lang for a few minutes, balikan mo siguro after an hour, nilaga na siya. Okay? So, mainit siya. Of course, hydrothermal, alam naman natin na volcanic yan. Ang importanteng nakita namin dito, unang-una, mainit yung tubig. Gusto kasi namin makita, bakit lumalabas yung tubig? So, pag sa hydrology, titignan mo kung yung water table ba ay naka-incline pababa. Kasi pag pababa, yung agos ng tubig laging pababa. Yung water table flat. Pero, bumubulwak pa rin yung tubig dito. So, medyo naging mystery siya. Ang solution dyan, actually, ang proof niyan, ang explanation, itong temperature profile. Siguro si Doc Day, baka medyo naalala. Normally, geothermal gradient, ngayon nasa lupa, mga siguro 30 plus degrees yung lupa. Pag humukay ng malalim dito, geothermal, diba, sa makiling, umiinit. So, yung temperature contours, vertical dapat, kasi painit palalim. Pero dito, horizontal, yung gradient. Malamig, painit. Dapat malamig, painit. At may dahilan dyan. So, ina-analyze ko namin yan. Nag-set up kaming computer simulations ng groundwater flow, pati temperature field, pati actually pagtakbo ng salinity, na hindi ko na papaliwanag sa inyo kung paano gawin yan. Medyo komplikado. Pero ito yung naging resulta niya. Yung lines, flow lines yan. Tapos yung kulay siya yung temperature. Ang nangyayari ay, ito yung lake, humahatak yung medyo malamig na tubig. Pagpasok mo sa loob, umiinit siya. Ano ba nangyayari pag nagpapaklukay ng tubig sa kaldero? Circulation, di ba? Convection tawag doon. So, pag mainit na siya, yung mainit umaakyat, lalamig konti, bababa siya, iinit ulit, aakyat ulit. Ganun din nangyayari sa magma, actually. So, nangyayari dito, may convection. Iinit, lalabas, lahat lumalabas dun sa shoreline, sa beach. At sakto, andon yung springs. So, yun yung mechanism niya pag may hot spring. Actually, sa mga kumuha ng geo classes, it's the exact same dynamics and kinematics na tinatawag na black smokers sa mid-oceanic ridges. Pero ito sa terrestrial areas. Okay, so balik tayo sa Mabini. Bakit ba importante yan? Una, medyo malapit tayo sa Taal. So yung site namin doon, yung tinatawag na Twin Rocks Marine Protected Area, ito yung Twin Rocks, kaharap na kung saan kami nag-base Planet Dive Resort. Twin Rocks kasi yung dalawang tuldok na yun. Kita nyo? Yung maputi. So magkatabi sila. Twin Rocks at actually kung mag-snorkeling ka o scuba dive, ito yung dalawang bato. So buhay na buhay, napakataas ng coral cover. Very biodiverse yung Twin Rocks Marine Protected Area. At special ba yung Twin Rocks? So tingnan natin kung gaano ka-special siya ulit. Ito naman, mas updated na study na tinignan nila ano ba yung mga priority areas for marine biodiversity conservation sa Coral Triangle. 7 yung napili nila based on GIS analysis. May 7 hotspots, 4 sa Indonesia, 3 sa Pilipinas. Makikita nyo, isa sa Indonesia na hotspots, yung mga mahilig sa scuba diving or snorkeling, naririnig nyo siguro Raja Ampat. Lumalabas pa yan sa National Geographic.
na, yan yung parang representative ng Coral Triangle. Raja Ampat, yung baha sa Indonesia, parang Tagalog lang yan. So, Raja Ampat actually means 4 kings. Kasi may 4 na island dyan, parang 100 island siya. So, Raja Ampat, it's called the heart of the Coral Triangle. Compare natin yung Raja Ampat sa Twin Rocks. Kung tingnan mo lang yung coral cover, so ito, Twin Rocks, ito Raja Ampat, sinama ko na rin Great Barrier Reef, coral cover, pareho lang, Twin Rocks at Raja Ampat. Actually, Great Barrier Reef, napakalaki siya, pero maliit lang yung coral cover kasi it's very, very expansive. Sa isda, mas marami pa sa Twin Rocks. Kilograms per hectare at number of fish na malalaki. Mas marami pa sa Twin Rocks. Okay? So, yung sinasabi nila, Raja Ampat is very special. Twin Rocks, parang andyan lang siya sa Anilao, mas special pa siya lumalabas in terms of biodiversity. So, ito namin, itong Twin Rocks, yun yung dalawang bato. Pag low tide, lumalabas siya. Pag high tide, nasa ilalim siya ng tubig. Pag tingnan mo ulit sa thermal infrared, may mga hot springs. So, yan, may maiinit na lugar, lumalabas dito. So, hindi kasing dramatic ng Taal, pero ganun din, may mga hot springs. So, ginawa namin, naghukay kami ng mga balon dyan, open pits, inanalyze namin yung groundwater, ito yung naging resulta, itong 5 samples na to. So, may mga ipopoint out lang ko na importante. Una, medyo mainit siya. Kasi seawater, baka mga 30 degrees. So, medyo mainit siya. 35, 38, 37.5. Warm springs nga siya. Salinity ng tubig dagat, mga 35. So, may iba medyo maalat, may iba medyo sariwa. Ito medyo sariwa siya, 7.9 out of 35. Napaka-importante dito itong dalawang bagay. Itong isa, PCO2, kung gaano karami yung dissolved CO2 sa tubig. Ang CO2, pag equilibrium sa atmosphere, alam niyo ba kung ilan na yung CO2 sa atmosphere ngayon dahil sa paglagay natin ng CO2 from fossil fuels? Dapat alam na ng mga environmental scientists. 400 something, between 400 and 420. Actually, lampas na ng 420. Siguro today, 425 parts per million, or let's say micro-atmosphere. So, pag may tubig na in equilibrium with the atmosphere, it should be at the atmospheric level. Lagyan mo natin sa around 400. So, ito mataas. Ilang libo. Ibig sabihin, kung ito ay SGD at lumalabas, importante siya kasi tataas yung CO2 ng coastal area. Itong pangalawa na to, radon tawag dyan, it's a gas. Radon in seawater should be close to 0. Sa groundwater, mataas siya. Bakit siya importante? Kasi kung may na-detect ka na radon sa seawater, ano ibig sabihin nun? Sa galing yun. Dapat halos 0 siya. Galing sa groundwater. So radon is a useful tracer for SGD. So ginagawa namin, sinusukat namin yung mga water samples sa dagat. Pag may radon, signal sa amin yun, may SGD na nangyayari dito. Parang detector siya. Tracer. Okay? Isang magandang balita, yung nutrients actually mababa. So, hindi polluted yung SGD. Natural siya. Walang high nitrate, walang high phosphate. Okay lahat yan. Mataas yung radon, okay siya kasi pwede siyang tracer. Posibleng bad news, mataas yung CO2. Masama sa coral reefs yung CO2. Kasi pag mataas CO2, acidic yung tubig. Ayaw ng corals yung acidic. Isa pang tanong sa mga biologists or ecologists dito, anong pH ng seawater? Sino nakakalam? Si Buddy. Tago doon. pH ng seawater, ano bang neutral? Yan, alam niyo yan. 7, di ba? Pag bumaba sa 7, acidic. Pag tumaas sa 7, basic. So, seawater is basic, 8.1, instead 8.05. Ang pH niya. Yung pH na tubig na lumalabas na to is between 5 to 6.5. So, acidic siya kasi high CO2. So, it makes sense. So, ginawa namin yan. Trace natin gano'n ba talaga kalakas ng SGD na to. So, trabaho to ng isang dating PhD student, si Roger, taga-Australia siya. Nag-set up lang kami ng pump sa lugar na to. Yung tubig, pinapump namin real time.
punta sa dalawang instruments na to. Isa nag-measure ng radon, isa nag-measure ng CO2. So si Roger, medyo nag-enjoy siya, mahilig siya sa beach. Tumambay lang siya dyan, binabantayan yung instruments for 2 weeks. Kasi yung instruments na sumusukat every 15 minutes. So medyo puyat siya, pero I'm sure nag-enjoy naman siya kasi naka-chill lang siya sa tabi ng dagat. Ang ginagawa namin dyan, kaya namin sinusukat yung radon, kasi parang ano lang to parang bank account nyo. Pwede ka may tinatawag na mass balance. Kung alam mo yung ibang sources ng radon, hanggang isa na lang yung hindi mo alam, na yung hindi mo alam na yun, ay yung SGD. So sabihin natin, alam mo yung ibang sources, ang hindi mo lang alam yung SGD, para isarado yung account mo, isarado yung balance mo, kailangan mo lagyan ng number, yun yung SGD. So doon namin ginamit yung radon, maka-quantify mo yung SGD. So ito na yung results. Ito 1 week, pero 2 weeks nandun si Roger. 1 whole week sa January, hindi ko na maalala ko ano taon, before man ng pandemic. Ito yung tide, so kita natin may neap tide to spring tide, high tide, low tide. Makikita nyo yung, of course, day-night cycle, so araw, gabi, araw, gabi. So isang buong linggo to. Isang palit ng kulay, 12 hours yan. Next, please. So, yan yung radon during the same time. Pinaka-importante dito, kita nyo dito, high tide. Pag high tide, mataas yung dagat, i-expect nyo ba lumabas yung groundwater o hindi? Pag high tide. Hindi kasi baliktad nga. Siya yung mataas ngayon. Dapat papasok yung seawater. Pag bumaba siya, low tide, ano mangyayari? Lalabas yung groundwater. So, kitang-kita nyo dito, high tide, nagsisiro yung SGD. Nagsisiro yung radon, kasi kaya tumataas yung tide, pumapasok yung seawater na walang radon. Tapos, yung SGD, which is red, nagsisiro siya. Pag naman low tide, tumataas yung radon, pumapago rin yung SGD, which is yellow. So, may tidal cycle din yung SGD. So, but pinaka-importante, na-quantify namin. So, tingnan yung units, centimeters per day, parang ulan yan, di ba? Pag umulan, 1 inch per day. So, centimeters per day, yun yung lakas ng pag-seep ng SGD. Okay, isa pang mineasure namin, sabi ko, mineasure namin CO2, day-night. Mineasure din namin oxygen. Itong dashed line na to, yan yung atmospheric level ng CO2 at the time ng field studies, 417 parts per million or microatmospheres. Yan dapat yung background, yan yung natural rate ng seawater PCO2, partial pressure ng CO2. Isa pang makikita nyo, pag tumataas yung CO2, bumababa yung O2, or pag tumataas yung O2, bumababa yung CO2. Ano nangyayari dyan? Anong ginagawa niyo lahat ngayon para hindi kayo mamatay? Hihinga, respiration, di ba? Pag humihinga tayo, kuha ng oxygen, ang binubuga, CO2. So actually, PCO2 dito ngayon sa room na to, mas mataas sa 400 dahil sa inyo. Mga 600 siguro dahil hindi siya well-ventilated room. Dahil naka-aircon at nakasara. So normal lang yun. Pero, anong ginagawa nitong halaman na to? Para mabuhay siya. Photosynthesis. Anong ginagawa ng photosynthesis? Finifix. Tama. Finifix yung CO2, nilalabas, oxygen. Kaya maganda nga, sa bahay nyo may indoor plants kayo. Kasi tumataas yung oxygen. Yung mga grad students ko, sinasabi ko maglagay kayong halaman sa desk nyo. Kasi mas lumilinaw yung pag-iisip nyo actually pag mas mataas yung oxygen. Okay? So ito, natural ecological cycle yan. Day-night cycle, respiration, photosynthesis. So, parang inverse lang siya, di ba? Mirror image, kitang-kita nyo. Pero, may time na nung pumalo yung SGD, itong dalawang low tide, hindi na siya symmetric. Ano ibig sabihin yan? Ba't ganun? Kasi, SGD yan. Okay? Next slide, please. Anyway, SGD yun. Yung CO2 na lumalabas. Okay? So, sa Twin Rocks, ibig sabihin nun, yung carbon budget ng Twin Rocks
dependent sa SGD. Kaya napansin nyo, yung CO2 lagi mas mataas sa atmospheric kasi lagi may background na pumapasok. At lumalakas pa pag malakas yung SGD. Okay? So, compare lang natin yung SGD sa Twin Rocks, toilet unit, centimeters per day. Itong tatlong places na to, na bansagan na malakas yung SGD niya. Sa parang Fiji, Rarotonga, sa Great Barrier Reef to. Ito sa Hawaii na marami ng SGD studies doon at sabi nila mataas yung SGD. Ito sa Bolinao, Pangasinan, medyo mababa. Pero kumpara niyo yung Twin Rocks, napapareho lang siya sa Hawaii or even higher kung yung peak. So, sabihin sa Twin Rocks, mataas yung SGD compared to other places of the world. So, mapapaisip ka, mataas yung SGD, mataas pa CO2. Pero at the same time, very biodiverse siya. Ito skip ko na lang, pero napakita namin na yung carbon balance sa Twin Rocks is dependent on SGD. Skip ko rin itong parts na to. Okay. Itong natutunan namin sa Twin Rocks, the biggest carbon flux is CO2 from SGD. The SGD is much bigger than evasion to the atmosphere. Yung sabihin nun, halos SGD na talaga yung nagsusupply ng lahat ng CO2. Pati yung CO2 na umaakyat sa atmosphere, galing sa groundwater. At yung CO2 flux doon, larger than all other terms we can think of. Calcification, pati mga biological process na pinag-usapan natin, photosynthesis, respiration, SGD yung pinakamalaking term sa bank account dun sa mass balance. Tanong ngayon, Twin Rocks yan eh, di ba? Dito lang siya. Malakas kaya yung SGD sa buong Mabini o yung buong Calumpan Peninsula yung pangalan nito. So, siguro naman, dahil mataas yung relief, again, may bundok, yan naman yung tumutulak ng SGD, pero nakita nyo nga sa Taal, iba siya pag hydrothermal. Siyempre, maulan sa atin, sa Pilipinas. At yung geology kasi ng Calumpan Peninsula, volcanic din to eh, old volcanic rocks. At maraming mga biyak-biyak yung bato, maraming fractures. Ibig sabihin nun, maraming pwedeng pagdaanan yung SGD, may pathway siya. So next namin na ginawa, para nga ba matesto, thesis nung katrabaho ko, si Emoy Rodolfo, sinukat namin yung SGD, or yung radon actually, sa buong perimeter ng Calumpan Peninsula. So yung instrument na pangsukat ng radon at CO2, sumakay lang kami sa bangka at nilibot namin siya ng ilang beses sa isang taon. Again, background radon in seawater dapat 2 to 5. So hindi naman 0 talaga, pero mababa. Hindi na importante kung anong unit yan, pero 2 to 5 yung background. Pag walang SGD, pure seawater yan. Ito, 2, 4, medyo mataas, 9, may parts na mataas, 8. So medyo pabago-bago. Ito mataas, 15, 12, di hamak ng small, 2.5, 23. Dito yung Twin Rocks, around 13. So mataas, mas mataas sa 2.5 na background. 41, na yan, mataas na yan. 9, 23. So may mataas, may mababa. So ibig sabihin, kalat-kalat may SGD. Pero may parts din na parang mahina. Okay? So CO2 naman, background should be 415 parts per million or ppm. Actually, karamihan ganun lang, 400. Malapit na sa background. Pero may parts na tumataas, 417 sa may Twin Rocks to. Ito mataas, 1,200, 500 halos. Ito sa area na to, kabilayan ng Twin Rocks, dito yung Twin Rocks. Which is still, kung isipin mo, mataas pa rin yan kasi nasa bangka na kami. Wala kami sa coast. Yung bangka, binabaybay lang yung coastline. Nadidetect pa rin namin yung radon. At may mataas pa rin na CO2. So ito lang reminder, volcanic rocks lahat yung peninsula, maraming fractures, at napaka-importante, kaya rin masarap mamasyal sa Mabini, sa Anilao. Yung mga pula, dive sites lahat yan, scuba diving sites. So ibig sabihin, maganda yung mga coral reefs dyan. Dinadalo pa yan ng mga foreigners para mag-dive dyan. Okay, so mag-zoom in tayo sa site na to kasi medyo special siya. Mataas yung CO2, mataas yung radon, sabihin mataas yung SGD. It turns out, ganito kasi siya sa ilalim ng tubig. So, sinampulan namin yung SGD. Nagbaon lang kami ng tubo para maatak ng syringe yung tubig. So, kitang-kita nyo, may mga bula na umaakyat.
Okay, maraming bubbles. So mag-guess nyo na ano yung bubbles na yan. Ano kayang composition niya? CO2 siguro, di ba? Expect mo. At yung tubig na to, na sample namin, mataas din yung radon at very acidic. Kung pumunta ka naman sa ibang areas, may makikita kang tawag namin dito chocolate hills or sa morphology sa US, tawag nila dyan pockmark topography. Mga bulubundukin. Maliliit lang yan. Parang ripples lang. Pero kaya siya namumuo kasi dyan lumalabas yung tubig. So, nilagay namin dyan, nagsiksik lang ng dye, nag-inject ng dye, kita-kita mo lumalabas yung tubig. Okay, nakita niyo ba? Tapos minsan medyo dramatic yung mga springs. Na sobrang mainit yung tubig niyan, kailangan pa gamitin ng tubo kasi hindi makakasuka kung sasampulan mo. Tapos kita nyo may mga buhay na coral sa paligid niya. Okay, so yung gas, in-analyze namin 90% CO2. Isa pa namin ginawa, in-analyze namin yung isotopic composition ng gas. Tawag ng delta carbon 13. Medyo sophisticated technique siya. Pero itong number na to, ibig sabihin yan, volcanic yung CO2. Kasi, di ba, ano ba yung CO2? Baka pwedeng galing sa respiration, part ng photosynthesis, calcification. Maraming possible sources of CO2. Pero yung isotopic composition niya, sinabi sa amin, this is volcanic CO2 galing sa magma chamber. Ganun yung mga lumang volcanic rocks, nagdidigas lang siya ng CO2 through time. Kung pumunta ka ng Taal Volcano, mahihilo ka rin kasi mataas yung CO2. Tsaka may H2S. Okay, isa pa namin nakita. Ito very, very exciting, very interesting kasi first time nakakita ng ganito sa Pilipinas at siguro sa ibang parts ng Southeast Asia. Pag lumalim ka dun sa area na yun, ito nakikita nyo, parang geyser yan, CO2 na umaangat. Itong buong area na to, CO2 spring siya. May mga biofilm na puti sa paligid niya. So may mga unique microbial communities dito. Yan yung mga springs na umaakyat, lahat yung CO2. Pag lumapit ka, ganyan ang itsura niya. Parang isang buong basketball court yan, ganyan lang siya. Ito may mga biofilm din, lahat yan paligid ng bubbles. Okay, so napaka-special ng lugar na yun. Tapos, malapit siya sa mga spectacular na coral reefs. Doon sa lugar na yun, wala kasi sobrang taas na ng CO2. Walang mabubuhay na corals doon. Na yung concentration niya ng CO2, nagbaba kami ng sensor, pumapalo ng 100,000 ppm na pinakamataas siya na in situ measurement ng PCO2 sa coastal area sa buong mundo. Sa tingin ko, mas mataas pa yan, kaya lang lumampas na sa calibration ng instrument namin. Okay? So, ang daming springs dun sa area na yun, iba't ibang klase, may malalim, nakita natin sa beach, Twin Rocks meron sa medyo mababaw, yung mga bulubundukin, hanggang sa medyo malalim. Yung springs na yun, 200 feet yan, hindi ko nabanggit, medyo malalim din na dive yun. So, anong pinagkaiba o anong similarity ng mga springs na ito? May isa akong dating master student, si Aya, sinampala namin ulit yung mga springs na yan, in-analyze yung composition, at ito lumalabas. Hindi ko na lang mapapaliwanag kung ano siya, pero ito yung isotopic composition ng tubig. Okay? Parang very specific geochemical analysis to. Stable isotopes of water, so yung hydrogen, tsaka yung oxygen sa tubig, may iba't iba kasi siyang weight. In-analyze namin siya. May lumalabas na 3 end members. May groundwater na ito galing sa tubig poso sa barangay mismo, so malayo sa dagat. Ito yung mga binobomba nila pa naglalabas sila. Dito siya nagpa-plot. You see water nandito, SW. Tapos may dating paper na inanalyze nila yung hydrothermal water sa Taal, dito siya. Nasa gitna nitong triangle na to lahat ng samples namin.
Itong mga green samples namin yan, ito rin ABC samples namin, tsaka GK. So, ano ibig sabihin yan? Yung tubig na lumalabas sa iba't ibang spring, halo siya ng tatlo na to. Di ba? Mixture siya. Kasi napagitnaan siya ng tatlo eh. So, kung titingnan mo nga, ito yung parang proportion niya. Iba't ibang springs. Ito yung percent seawater, blue. So, nakikita nyo, karamihan ng springs may seawater. Ano ibig sabihin nun? Naalala niyo yung sa Taal, na yung lake water, nag-infiltrate muna, tapos lumalabas ulit. So, ibig sabihin, dahil mainit at hydrothermal siya, ganun din nangyayari. May ibang seawater nag-infiltrate muna, naiinit siya, tapos lumalabas. Pero humahalo siya dun sa background na fresh groundwater, tong brown, at meron ding hydrothermal water influence na kahawig ng tubig sa Taal. So medyo komplikado, pero ibig sabihin din, yung springs doon, medyo diverse siya. Aside from diverse, alam naman natin diverse yung settings. May mababaw, may malalim, mayroon nasa beach. Pati yung chemical composition niya is very diverse. Okay? May shallow springs na equal proportions, groundwater, hydrothermal water. Merong mga malalim na springs na actually seawater dominated. Tapos meron din ibang springs, hydrothermal water dominated. So last part na itong presentation ko, sa pa namin in-analyze, so gaano ka-extensive ba ulit to? Back to that same question na na-detect na namin sa radon. Napaka-interesting kasi, hydrothermal siya eh. So naalala niyo sa Taal, dun sa thermal infrared, labas na labas, di ba? So tinry din namin itong idea na to. I-survey natin yung buong coastline, yung peninsula, na gumagamit ng ibang-ibang techniques for thermal infrared or temperature sensing. Nandiyan na yung satellite remote sensing, libre lang yan. Pwede nyo i-download sa NASA or USGS. Satellite images sa Google Earth Engine. Pwede na tayo magpalipad ng drone na may thermal infrared sensor. At for the first time in the Philippines, papakita ko mamaya, meron kaming ginamit na fiber optic cable na nag-measure ng temperature. So, medyo team effort ulit siya. Thesis to ng dati kong student, si Ebony na PhD student ko na ngayon. May tumulong sa amin si Chris Kratt, naglatag na itong fiber optic cable. Tapos si Ryan, pinsan ni Mark Day. Meron siya surveying company, may drone siya, nagkabit lang kami ng thermal infrared dun sa malaking drone. Okay? So, unang-unang special papakita ko, ito, fiber optic cable yan. So, kung gusto niyo mabilis na internet, di ba gusto niyo may fiber. So, alam naman natin, madali lang maglatag niyan. Ito, 1 kilometro na fiber optic cable. Pero special sa cable niya, nagpapatakbo kami ng laser sa kanya. Based dun sa pagbalik ng laser, malalaman mo kung yung temperature. So, measure niya yung temperature every 50 centimeters along the cable. For as long as your cable exists. So, kami medyo 1 kilometro lang, yung iba naglalatag ng 10 kilometro. Pero, medyo ano yan 300 pounds. So, pahirapan gamitin yan. Medyo major effort siya. Okay. So, ito yung unang results ng satellite remote sensing. So, Landsat 8, libre ang data na yan from space. Pwede nyo tingnan tatlong transect from the shore, 30 meters, 60, 90 meters away from the shore. Tatlong transect titingnan natin. Ito yung temperature niya. From near shore to offshore, mula malapit hanggang medyo malayo. Actually, iba't ibang date pala to. Pinaka-importante dito, kung titignan mo yung temperature along the coast yan, from 0 to 30 kilometers, so 0 to 30 kilometers, may mga pumapalo. So, again, indicator yan na along the shore, marami talagang springs. Kasi may mga umiinit. Sa thermal infrared satellite images pa yan. Resolution yan, 30 meters, so medyo coarse. Kahit coarse scale, nadidetect pa rin may thermal anomalies. So, tingnan natin yung mas high resolution na data, yung pictures ng drones, tsaka finally yung fiber optic cable, tawag namin dyan DTS. So, ito picture na kinuha ng drone. Yung drone, lumilipad lang yan, paligid niyan. So, ito mga ibang snapshots ng drones. Makikita niyo may mga plumes talaga ng mainit na tubig na lumalabas sa beach. And nakakalat siya along the shore. Pwede mo pagdikit-dikit, gawing mosaic yung drone images, makakagawa ka rin ng profile along sa transect na yan. Ito,
25 kilometers din pinalipad yung drone. Ilang lipad to pa ulit-ulit na pinagtikit-tikit. Makikita nyo again, pumapalo, ang dami pumapalo. So maraming springs. Marami talagang springs along the peninsula na mainit. Finally, yung fiber optic cable, ito siya nilalatag namin mula sa speedboat. Nakalagay lang siya dyan, mga 20 meters from the beach. Nakalatag yan mula dito hanggang dito, so 1 kilometro yan. Yung kulay nito, yung temperature siya nakikita dito medyo warm. Yung area na yan, yung blue medyo malamig. Pero kita nyo na, ito yung temperature scale. Pag pumunta ka dun sa east side, dito yung may spectacular na springs, mas mainit. Sa scale na to. Yung blue mas malamig, so medyo malamig dito, dito mas mainit. So ito yung transect from 1 to 5, 1 to 5. Ito naman yung 6 to 9 on this side. Kita nyo, ito yung background seawater. Pag lumayo ka sa laot, yung coastal waters mainit. Kasi yun yung epekto ng hot springs. Mataas yung background. Dito sa east side, itong 6 to 9, di hamak na mas mainit, mas mataas siya kaysa sa background. Kasi nandun talaga yung mga hot springs. Hindi naman mystery sa amin yan. Actually, yung tawag na ito pangalan sea spring, tas may mga hot spring talaga. Diyan nagpapainit yung mga Koreano. Korean yung may-ari niyan. Okay, so ano ba yung natutunan namin over the years? Actually, many years of studies too. Volcanic SGD is prevalent around the coast of the peninsula and possibly other parts of the Verde Island Passage. The SGD is diverse in terms of sources based on geochemistry. So, ibig sabihin nun, iba't iba yung flow processes niya, tsaka mixing processes. And it is most likely important for the coastal regions ecology and biogeochemistry. Hindi namin napatunayan yon, pero medyo napaka-importanting implication siya. Obvious naman, iba yung tubig eh. So let's look back kung ano ang potential niya sa Coral Triangle. Isa lang site yun sa Mabini lang. So itong map na to, minapa lang sa GIS yung active volcanoes or Holocene volcanoes. Sa geologist, yun yung modern period. And coral reefs. So kita-kita nyo again, kaya nga nabansagan Coral Triangle. Napakaraming corals dito sa loob ng Coral Triangle. Alam naman natin na ang Pilipinas at Indonesia ay island arc. So maraming bulkan. Kitang-kita niya maraming active volcanoes na associated sa corals. At ito, Great Barrier Reef, hindi naman siya volcanic ang Australia. So maraming corals pero walang volcanism doon. So medyo exciting pag-isipan kung may connection ba talaga. Napakita namin sa Anilao, sa Mabini, medyo importante siya. Baka rin sa ibang parts ng Philippines, importante yan. Kung naalala niyo pa yung cover page ko, parang may lumang picture dun eh. Yung lumang picture na yun, cover yun ng libro. Tapos yung libro na yun, pag buksan mo yung unang page niya, ito yung front material, mapa. Na it turns out, very sikat tong mapa na to. Na itong mapa na to, nakita ko siya after ginawa namin yung mapa namin. Minap muna namin to, we mapped this for the world. At it turns out, may mas matandang mapa, even use the same color scheme. Pag blue corals, pag red, volcanoes, at makikita niyo yung title niyan, distribution of different kinds of coral reefs together with the position of active volcanoes. So may nakaisip na, lagi naman ganyan sa science minsan eh. So minsan enjoy ka pero marami na rin naging matalinong tao sa mundo na nakaisip ng mga iba't ibang bagay. So may nakaisip na nito. So pagbigyan na natin siya dahil medyo matalino naman siya. So ito actually pinakaunang monograph ni Charles Darwin. A few decades ahead, before the origin of the species, ito yung pinakaunang sinulat ni Darwin nung naglayag siya dun sa HMS Beagle. He wrote about coral reefs and actually about the geologic history of coral reefs. And even then, napansin na. So, itong map na to, isipin mo, 1842 pa yan. Sikat na sikat yan kasi very accurate. Hand-drawn ni Darwin yan. At, excerpt lang dun sa sinulat niya. Ito, zoom in. So, medyo tama siya. Diyan yung Verde Island Passage. May mga vulkan, may mga reefs, may blue. Ito pa sabi niya, yung Ambil volcano in the Philippines is distant only more than 60 miles from Apo Reef. Tapos meron pa raw, there are 2 other volcanoes. So, ito ulit yung map ng site natin. May mga vulkan, may mga reef dyan. Actually,
Ito, yung Ambil Island na tinanong ko yung mga ibang geologists, hindi siya vulkan. So, mali si Darwin Wedge. Hindi naman siya nakapunta Pilipinas. Pero yung shape niya conical kasi. So, pag nakita mo, mukha talagang vulkan. At yung Apo Reef, medyo malayo siya. Dito siya sa may Sablayan, sa Mindoro. Pero yun yung ginawa niyang halimbawa. Sa totoo lang, marami naman dito rin, kahit sa Mindoro. May mga reefs yan. Puerto Galera, dyan lang. So, tama yung idea niya, syempre. Pero 1842, hindi na siya gano'ng ka-eksakto. So, ito, Twin Rocks. Ano yung Twin Rocks? Yun yung Ambil Island. Kita mo actually siya. Pag nandito ka, makikita mo yung Ambil Island. Mukha nga namang vulkan, pero hindi siya volcanic. Okay, so yun lang. Sana may natutunan kayo. Thanks again. Salamat sa opportunity at sana marami kayong tanong. Thank you very much, Dr. Cadenas, for your lecture. Very informative. And so, meron ba tayong mga katanungan? Any questions? Also, from our audience here in Zoom, you can just ask your questions. Any questions? Lalo mga students natin, this is your opportunity. Yeah, mas maganda to. Face-to-face to. You have the opportunity to ask him directly. Okay, may students din tayo doon. Yan, questions pa? Nung nasa high school ako, hindi sila naubusan ng tanong, kaya dapat kayo din. Iyo, papatalo ba kayo sa high school? Yeah. Huwag na kayo mahiya. Yeah. Kakahiya pa sila eh. Any questions? Oh, sure. Go ahead. Manilyn. Be sure the phone, microphone. Yeah. We have Manilyn here. Okay, go ahead. Hello po. Ako po kasi ay resident. So, interested po ako sa doctor. Gusto ko lang po wala. Dalawa yung po ba yung assessment ng radios which alam ko sa... Hindi pa. Actually, ginawa namin una noon, nag-dive kami, inikot namin yung buong perimeter. Kumuha kami ng pictures, tsaka kasama yung pH, tsaka CO2 sensor. Kaso, hindi pa namin na-analyze yun. Pero kung interesado ka talaga, after lumabas yung mga una namin papers, binudol din naman namin sila. Mga taga-MSI sa Diliman, marami na pumunta dyan. Ever since, as may mga projects sila din, SGD specific. So, kung interesado ka, pwede kita i-connect sa mga taga-MSI or marami rin sila doon mahanap mo naman. Kilala na ni Doc Day yung mga yan. Si Manilyn ay taga-Magino. Mm. Malapit dun sa super research. Doc Jem, go ahead. Good morning to sir. Thank you for your talk. Isip ko na po, yung case ko na to would be someone groundwater discharge to the marine water. I was thinking, if for example, dito sa Bacolod Corridor, Laguna Lake areas, there would be like fractures or faults that are trending towards the lake that can also be observed for. Oh, for sure meron, pero medyo flat yung paligid ng Laguna Lake so hindi ko lang masasabi. Pero area of active research din yan, lake groundwater discharge. Siguro pag mas importante siya sa ecosystem ng mga smaller lakes, nung nasa Ateneo kami, namita ko na inaaral yung mga lakes sa San Pablo. Yun, closed lakes yun wala masyadong ilog. So yun, for sure malamang may SGT na pumapasok doon, na matidetect mo rin yung sa radon. Pero importante din siya for that. Kahit sa mga rivers, part din ng research ko yun, maraming mga rivers dependent on groundwater yung lahat ng tubig. Akala natin tubig ulan yun. Pero isipin nyo na lang, kunyari yung creek dyan sa likod ng Baker. Ano ba pangalan? Mulawin ba yun? Kung matagal na hindi umuulan, tumatakbo pa rin yan, di ba? So saan nagagaling yung tubig na yun? Groundwater din yan. So nagsisip din. Natural background siya. So, including lakes, Jaya, malamang mayroon din. Kaso, medyo komplikado yung Laguna Lake, ang laki. Tsaka ang daming surface input ng Laguna Lake. So, kung mayroon man, ma-overwhelm yun ng surface input. Another question po. For example, po yung effect ng reclamation or extension of the land part towards the marine direction, would that also speed up or Depende. Locally, for sure, may impact yun, di ba? Pero kung maliit lang, kunyari kahit lagyan mo ng riprap, isipin mo yung nagda-drive doon galing pa sa bundok, iikutan lang yan. So locally may impact siya for sure. Ang problema nga, kung may dependence yung immediate ecosystem mo doon,
maapektuhan siya. Hindi ko nabanggit, hindi pa klaro sa amin kung nakakatulong ba siya o hindi. Di ba? Pinakita lang namin na meron at malakas at mataas yung CO2. So isang pinag-isipan niya ng mga ibang tao, baka may so-called super corals sa Mabini. Sanay na sila sa mainit na environment, sanay pa sa acidic at high CO2. So kung maghahanap ka man ng heat and acidity tolerant corals, baka nandun sila. Ito, over here. Good morning. Stewart Bobo. I'm new student, very new student. And with the two languages, it was a little bit difficult to follow. So I just want to make sure I have a summary in mind. So from the presentation, thank you so much for the wonderful presentation, though. From the presentation, if I'm wrong, please correct me. I think the summary I have in mind is that the results show that we have high SGD for areas where we have the kind of the nature of the rocks, they are magmatic, which is volcanic sources. And that also contributed to high CO2 in the water sources. So does that mean the CO2 become an important input for the biodiversity, which causes the richness in that particular area? So I think that's the ultimate question. We know it's high. Is it important? Does it affect the biodiversity? We haven't answered that, and other scientists from UP Diliman are starting to work on it. Actually, in Lasal, I think, si Alec Juanan, kung alam ng mga tao dito. So there are other people who started working on it, because my team were all hydrologists and geologists. We're not ecologists or biologists. So other scientists have come in and started to study that, which is great. But that's certainly our working hypothesis. Why is it biodiverse in the entire region for the Island Passage? Maybe it's because some parts of the coast have volcanic influence. Thank you. Yeah, we also have questions via Zoom. Let me read it from Amen Chuma. How can you treat wastewater from underground that contains heavy metals? Depende sa metals, but one way to treat heavy metals usually is you sorb it out. Actually, if i-flip ko muna yung tanong niya, isa pang potential importance ng tubig na to, it's hydrothermal. Hydrothermal waters are actually naturally high in heavy metals, kaya hindi siya dapat iniinom. Kaya may arsenic sa Los Baños, kasi nung hydrothermal influence yun, isa na rin yun sa mga metals na mataas pag hydrothermal. So, isa pang potentially na important na input yun sa Mabini, baka yung hydrothermal water, siguro hindi familiar yung iba sa inyo, may shortage of trace metals sa ocean actually, natural. So minsan may tinatawag silang iron fertilization. Pag magsabog ka ng iron sa dagat, actually iron dust, magkaka-algal bloom. Kasi kulang sa iron. So feeling namin baka itong hydrothermal SGT nagbabagsak din ng iron, tsaka silica. Kung naalala ni Doc Day, diatoms are made of silica, na bottom ng food chain yon. So baka may silica na pumapasok. Pero going back to the question, for treating heavy metals, usually sinusorb it out. Ewan ko lang kung kailangan ayusin yan sa Mabini. Pero the way to treat it is papadaanin mo sa iron oxide filter yung tubig. Tapos dumidikit dun sa iron oxides. Kalawang actually, hematite, goethite. Dun nagsusorb yung mga trace metals, heavy metals. Another question from Zoom also, from Mr. Jason Gabriel Pinza. Might we be overlooking SGD in mass CO2 balance linked to climate change? I don't think so. Kasi mas local yung effect niya. May ibang mas malaking terms actually. Isang pinakamalaking part ng CO2 is forests. Kung sa Pilipinas lang, importante na marami tayong forests. But I think in terms of global CO2, probably not. I think it's still a very localized small flux. Follow-up question also from Jason Gabriel Pinza. How is SGD influenced by seasonality, wet and dry in tropical areas? Yan ang maganda pag-aralan sa Pilipinas kasi seasonal tayo, may monsoon. Actually, yung radon measurements, inulit namin siya 3 times throughout the year.
wala kami nakitang pattern. Although nakita namin na pag summer, yung buong Mabini, medyo tuyo rin siya, na brown na yung mga halaman tsaka puno. Pero wala kami nakitang coherent signal dun sa taas ng radon. Pero yung ginawa kasi namin, radon na paikot. Medyo ano siya, kaya yung radon na sinukat namin around the perimeter, hindi namin convert sa flux. Kasi mahirap i-convert sa flux. So, komplikado siya kasi may high tide, low tide, may kuryente, minsan iba yung kuryente pag amihan, iba pag habagat, iba during the day. So medyo mahirap siya. Maganda rin siguro may magsa-study na nasa isang station ka lang, tapos continuous yung monitoring mo throughout the entire year. So hindi ako ma-surprise kung may seasonal aspect siya or even may daily aspect tulad na napakita namin dahil sa tides. And sa tingin ko mag-iiba din sa iba't ibang parts ng Philippines kasi iba't iba yung medyo may subtle differences yung monsoon natin. Pero napakita na siya sa ibang places. Actually, kahit sa Eastern United States, may seasonality. So lalo pa sa katulad natin na may habagat at amihan. Actually, yun yung itatanong ko. If among those na nabudol mo, meron na ba nagtitingin ng relationship ng meteorological parameters and the fluxes? Kasi it would be interesting to see kung steady state yung flux mo ng CO2. You have higher input from meteorological, then nadadilute. So dilution is the solution to the pollution. That's one part. The other part that's really coming up that I think would interest some people in the room and in the virtual room would be extremophiles. I think that would be key to understanding richness and biodiversity and tolerance to the conditions. Diaz Lago po. Yeah, so tanongin ko tama nga. I don't think sa MSI may nag-seasonal. Karamihan sa kanila ngayon mga ecologists. So yung ginagawa ng mga taga Marine Science Institute sa Diliman, dun sa mga CO2 vents, naglatag sila ng I think iba't ibang baby corals or shells. So survival tsaka tolerance. Tinitingnan nila along a gradient, so gradient studies. Pero hindi ko alam kung may nag-high temporal resolution physico-chemical monitoring. Actual biodiversity assessment from the Yun, hindi ko alam kung meron ng tumingin, kung may nagmapa talaga. Especially along the coast. Yung extremophiles, si Caro, tsaka si Cecilia Conaco, microbiologist. May mga estudyante na sila in-analyze yun. Actually, marami nakita, siguro sa inyo yung mga sino ba mahilig uminom ng Yakult. Lactobacillus. Yes, Lactobacillus is siya, capnophile. Mahilig siya sa CO2. Hindi yung nasa Yakult nyo. Ibang species na Lactobacillus. They're capnophilic. Capno is Latin for carbon dioxide. So kahit dun sa sediment, yung mga microbes, microbial organisms, kaya pinoint out ko yung white biofilm. Maraming capnophiles doon. Actually, may sinasabi si Caro na parang may mga iron reducers na novel doon na daw na nakikita. Baka rin kasi may iron, mataas yung iron ng hydrothermal water. So I think it's right for that sort of study din. That yung hindi lahat ng springs malalim eh. Yung spectacular na pinakita ko sa dulo malalim yun actually. Dalawang tao lang kami nakakapunta pa doon. Pero may mabababaw. So yun yung inaaral ng NSI. May mga 30 feet, 15 feet. Na yun magandang pag-aralan. May coastal kayo dito, pero may profile. You did the survey mostly along the coast. Meron bang profile from the coast Wala akong alam. Actually, medyo si Manny rin ba? Oddly, understudied yung Mabini. Yeah. I think ecologically. Yung MPA, minsan nag-fish stock yung mga ibang scientists. Pero yung comprehensive na biodiversity assessment, medyo onti eh. Part din nun, kunyari, mga experts sa MSI, nag-focus sila sa Bolinao for some time. So actually, sinabi namin dapat din sa Anilao. So kahit sila doon sa Lingan, trabaho na doon. And actually, sa tingin ko, dapat sa Bohol, sa Cebu. Isa pang interesting sa amin ngayon, kung narinig nyo na yung Darwin, sa Negros, very biodiverse siya. At yung Darwin ay nasa paan ng vulkan din, yung Mount Calinis. So, nung huli namin punta rin, may nakita kaming hot springs along the shore. Pero wala pang ganun dami pa rin pwedeng trabahuhin from a biodiversity perspective in terms of basic mapping.
Speaking of volcanoes, no, we have a question here from Eric Aldrin Suarez. Good day po, sir. According sa fish cage farmer sa Taal Lake, meron po lumalabas na puting tubig na parang gumuguhit sa tubig na pag dumaan sa fish cage ay maaaring nagkakaroon ng fish kill. May possibility po ba ito na kung may connection sa SDG rather? Salamat. Yeah, pareho na yun. Ayun. CO2 yun. At may H2S siguro. Pero mostly CO2 yun, so low acidity. Actually, isa sa mga minomonitor nun ng PHIVOLCS, may CO2 sensor sila sa loob ng Crater Lake. Kasi pag tumalo yung CO2, mas tumataas yung volcanic activity. May magmatic activity. So normal din yun, yung fish kills na yun. Minsan may tumataas na CO2. Actually, isang related. So hindi lang siya sa coastal, meron din sa volcanic lakes. May isang collaborator ako taga Michigan. Hindi siguro kayo familiar. May isang volcanic lake sa Cameroon Nios, na nag-turn yung CO2 nasa ilalim lang sa malalim, nag-turn over yung lake na matay yung buong village. Kasi binuga yung CO2 so nag-asphyxiate buong village. So hindi naman mangyayari sa Taal yun. Pero yung point lang, pag may volcanic airs, marami talagang CO2. So siguro may discrete areas minsan na lumalabas siya. Pag gano'n nga, mamamatay yung organisms. Mag-asphyxiate sila, walang oxygen. Okay, thank you. I think we have a question here. Forster Alayra. Okay, Henry, probably. Hi, sir. Gusto ko lang i-grab yung opportunity na baka masagot itong matagal na katanungan every time na I-attend yung meeting sa Katipunan sa Mandamos. Totoo na may arsenic na nakikita sa ating tubig, pero ang lumalabas na measure o paraan is yung pagbili mo ng tubig na dumaan sa reverse osmosis. So, meron bang ibang paraan? Kasi ang iniisip ko dito, every time na I-attended yung meeting, paano yung mga komunidad na walang kakayahan na bumili ng tubig from a refilling station na dumaan sa reverse osmosis. Sa inyo po kayang palagay in a natural way, meron pa kayang itong paraan? Meron actually. So isang sa part ng lectures tour ko, isa lang to sa mga topics na binibigay ko. I'm actually talking about 9 topics. Isa sa topics na inaaral namin, arsenic sa Bangladesh. Na pag i-google mo arsenic contamination Bangladesh ang lalabas. Kasi sila napakataas ng arsenic nila at parang 40 years na nilang iniinom. So yung mga tao ron maraming cancer. Lalakad lang may mga skin lesions, may mga parang galis, mga bata. Kasi halos yung buong country contaminated ng arsenic. So maraming arsenic mitigation strategies. May mura, may komplikado. Pero yung pinakamura actually, nabanggit ko rin kanina sa question, yung heavy metals, pwede mo padaanin sa filter ng iron oxide. So ano ba yung iron oxide? Kalawang. Kasi pag yung arsenic, pag may nakitang kalawang, dumidikit. So umaalis sa tubig. At may ibang parts, yun yung tinuturo actually dito sa Pilipinas, yung mga lupa na kulay pula, tawag natin doon laterites, rich in iron oxide, marami doon ata sa Samar, bauxite yata ron, tsaka sa Leyte. Sambales, mapulang lupa. Sa ibang parts sa Africa na mataas yung arsenic, yung tubig sa jars nila, parang garapon lang, yung mga clay jars, dinalagyan nila ng laterite soil. Tapos pinapasettle lang for 30 minutes. Sinascavenge niya yung arsenic. So medyo indigenous na technology siya. Meron naman. Pero mahirap pa rin i-monitor yun . Pero alam mo, may bawas kahit paano. So in that case, sir, kung halimbawa yung aming PWG will invite you in the future to serve as a resource person to talk about this arsenic, okay lang po ba? Pwede, okay, pakilala ko sila sa mga kaibigan ko. Hindi kasi hindi naman ako geochemist, hindi ko linya yan . So medyo may kaunting kaalaman ako, pero hindi ako expert. Pero marami namang resources din online. So sure, pwede ako tumulong, pero marami akong katrabaho na yun talaga yung expertise nila. Thank you very much. In the future, maybe Dr. Cardenas can also recommend the scene. Also future, maybe we can ask you to review articles. Nakalimutan ko isang naisip ko. Noong ko pa actually naisip yun kasi dito naman ako lumaki.
na nung lumalaki kami, tubig poso lang din meron sa amin. I mean, actually, nung araw nga, parang tubig poso lang talaga, finifilter lang. Nandiyan yung nanay ko sa likod eh. Sa Pleasant ako nakatira. Sa Pleasant noon, wala pang pipe water. Actually, nahuli yung nawasa doon eh, or yung LARC, nahuli bago dumating doon. So hanggang elementary siguro ako, finifilter lang namin yung tubig poso. Or may pump, syempre may pump na kami, di ba, yung di makina. Kulay brown yung lumalabas, may iron oxide yun. Ewan ko kung na-test ever kung mataas arsenic nun. It should be, kasi may hydrothermal influence kahit doon mainit yung tubig. So mag-uuwi sana ako ng may mga murang arsenic tests na dinevelop siya for Bangladesh. Kasi yung sa Bangladesh, parang millions of poso. Ganun din yung locals doon. So, pinamigay ng mga aid agencies, lahat sila may pang test. Quick test lang, na parang kada test ay 50 pesos. Mga test kit, arsenic test kit. So, mag-uwi nga sana ako. Meron yung mga kaibigan ko sa Diliman. Pero para lang mag-spot sampling dito. Actually, pati sa Mabini, mataas yung arsenic kasi geothermal din siya. So, yung mga ibang tubig poso na mataas yung arsenic. Pero doon, meron naman silang equivalent din ng nawasan nila. Hindi ko lang alam kung tinitreat yung arsenic. Pero yung tubig poso nila mataas yung arsenic. Okay, let's drink water. So, may questions po ba tayo? Do you have any question? Wala na rin via Zoom. So, right there, Patrick, yeah. So, good morning po, sir. So, you mentioned earlier that STD remains a black box for many, so including scientists and experts like yourselves. But if I have to ask you right now, with regards to local coastal inhabitants, what are the things that they need to know about STDs and its implications to their day-to-day lives? Since they're the ones that are primarily affected by the effects of these STDs. So magandang tanong yan. Sa tingin ko pinaka-importante, yun naman yung una naming, nung nagsimula kami mag-research ng SDG sa Pilipinas, usually ang main context is contamination, particularly septic tank. Kasi nga, lahat naman ng coastal area sa Mabini, naka-septic tank yan, lahat ng bahay, lahat ng hotel, they have their own septic tanks. Ang naiiba lang sa pagkaalam ko ay Boracay. Na actually na-recognize nila yung problem na yun kasi mataas yung E. coli. Yung E. coli na yun, paano dumarating? SGD yun eh. Diba? So even that was an SGD problem that was recognized. Ewan ko lang kung na-recognize nung time na yun na SGD siya. Pero siyempre alam na nila na lumalabas siya eventually. Kaya nagkakaroon ng algal blooms doon. So I think most important part is pag-locate ng septic tank. Kung may lupa ka na coastal, doon mo na sa pinakamalayong part ng lupa mo ilagay yung septic tank kung ma-afford mo. Kasi at least may counting time na mag-degrade yun. Nag-degrade naman yun naturally underground. Huwag mo na itapat sa dagat. Pag tinapat mo sa dagat, walang filtering na nangyayari. So mga maliliit na bagay na gano'n, sa tingin ko, may potential influence siya. Actually, isa pang sa tingin ko importante, pag nag-establish ng MPA, Marine Protected Area, kailangan may terrestrial buffer. Kasi nga, may land-to-ocean connectivity na hindi minsan naiisip yun. Naisip lang sa dagat naman yan. Kailangan may buffer din. Yung coastal area pag-manage, kailangan pag-isipan din. Tapos bottomless pa yung mga septic tank. Yung kasi nauna. Yeah. May questions po ba tayo? Any more questions? From Zoom? No more? We have one. Okay, yeah. From... I think another one from Jason Gabriel Pinza. From your experience, gaano kalayo po yung iyong pinakamalayong occurrence ng SGD from the shore? Well, komplikado. Una, regards Jason. Nakausap na. Hydrogeologist si Jason, nag-PhD yata sa Europe. Anyway, actually, Jason, alam mo naman, napag-aralan, multi-scale yan. So it could be close, it could be tens of kilometers away. Na medyo iba na yung chemistry niya, for example. So, kung isipin mo lang sa United States, napakalaki ng continent na yun. Halos sa tens of kilometers inland pa nanggagaling yung SGD na yun. Kaya nga, malaki yung buffer doon. May ibang areas. Pag may agriculture ka, a few tens of kilometers away, yung mga fertilizer na yun,
aabot at aabot. It might take months, pero aabot siya. So, medyo posibleng malaki. Pero ultimately, syempre, lalabas siya sa beach. O nung ilagay mo sa beach, yun din yung lalabas. Diba? Kung maglagay ka ng septic tank nga sa beach, yun din yung lalabas. Pero yung tubig na yun, posibleng malayo pa yung pinanggalingan. Malapit mo lang nilagay yung ibang pollutants. But it can be many tens of kilometers away. Okay, thank you. That's the last question. Let's give a hand to Dr. Cardenas. Meron po tayong awarding na certificate. Yeah. After nun, synthesis. But Doc Ed at Doc Diggy tayo. Tulungan niya award nun. And then also, Forester Alaira, can you please award this certificate? I'll just read the citation. The School of Environmental Science and Management, University of the Philippines, Los Baños, award this certificate of appreciation to Dr. Bayani Cardenas for serving as a resource person during the Sesame Exchanges Seminar Series 17, Ridge to Reef, Volcanic Hydrogeology, Submarine Groundwater in the World's Most Biodiverse Coast, organized by the Continuing Education and Training Division of CESAM, in cooperation with the Philippine Environmental Science Association, held at CESAM, UPLB, given this 17th day of January 2025, signed Sofia Lara, Head CEDD, Rico Cogtin, CESAM, and Richard Parilla, President, PESA. Yes. And Tito Sofia. Again, let's give a hand to Dr. Cardenas. Thank you very much for giving your talk here. Yes, and also we will give you, sir, a book on Laguna de Bay. Yeah. Yes. So we work with Dr. Coliso and Dr. D.S. Codong. She will try to catch up with 35 years. Yeah. So it's about Laguna de Bay, far from the marine environment. Pero Okay. Cheer. 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3. Thank you very much. And now for the synthesis of this event, let me call in an assistant professor of CESAM, Dr. Eduardo Calceta. Doc Ed? Thank you very much. First of all, I'd like to thank Dr. Bayani Cardenas for a very informative and very interesting topic nowadays. So, the CESAM is very much appreciated, your lectures. So the ridge to reef approach, volcanic hydrogeology, submarine groundwater in the world's most biodiverse coast. So I am an expert on terrestrial biology, ecosystems, and we usually apply ridge to reef approach from mountain ecosystem down to the coastal and marine with regard to biodiversity and other aspects on environmental problems. But just happy to know the concept of SGD in relation to marine biodiversity. So in the earlier part of the lecture of Dr. Cardenas, he explained about the basic concept of water cycle and SGD and its importance to specifically to coastal and marine ecosystem, nutrient cycling, acidification, coral reefs, and also specifically to marine biodiversity. So the volcanic hydrogeo characteristics and structures affect the marine biodiversity. And also there's a possibility of mismanaging our terrestrial ecosystem and also the land use change due to urbanization and some practices, these practices with regard to wastewater management. I was once part of the Department of Environment and Natural Resources. I was in the DNR when the Boracay was closed to tourists for rehabilitation, and we acknowledge and recognize the connections of the terrestrial ecosystem to marine ecosystem. So the results of the study in marine, specifically in Mabini, Batangas, shows that
there is a connection between the volcanic hydrogeo submarine groundwater to the marine biodiversity, and it's and very fortunate that the Philippines is located in the center of marine biodiversity. So it's very also, in your lecture, it's very interesting to know the quantification aspect, because I handling the quantification in ecosystems management systems analysis course. So it's very important for us to deal with the quantification aspect with regard to the SGD movement, volcanic hydrogeo, and also linking it to marine biodiversity and other ecology processes. And also, it's very interesting for me to apply some recent technologies such as GIS and remote sensing through drone, infrared, thermal infrared, in the applications in the quantifications of its impact to marine ecosystem. And we know that volcanic SGD is prevalent, and its impact on marine biodiversity is also prevalent. And your lectures open so many potential areas for research. And we, the MBISI students, along with the Zoom participants from other disciplines, very much interested, based on your lecture, to open other possible areas for research in the context of interdisciplinary and transdisciplinary reach-to-reach approach. So with that, thank you very much, Sir and Dr. Bayani Cardenas, for your time, and we're very happy the SESAM community, including the students and other experts, is very happy to have you here. Thank you, Dr. Ed. And now for the closing remarks, may I call in the former Dean of SESAM and Professor Dr. Decibel Faustino Eslava. So thank you very much, Bayani, for coming over and for choosing SESAM to be one of your stops, one of the, 70 lectures, and we're very fortunate to have you here today. This is the first lecture for the year. So thank you very much for opening the year with a very interesting topic. And I hope our students and some of our colleagues medyo na-pick ang ating interest sa field na ito. I have seen some of the earlier presentations nila Doc Ando on the underwater springs, and this is an expanded version of that. A lot of new topics, interesting ideas that we can look into and probably collaborate with sa mga nabudol mo na rin. And so, again, thank you very much also to everyone. So I hope this has been a very productive morning for all of you, for all of us. And we look forward to having you in the next CETD events. Thank you very much, Bayan. Thank you very much, Doc Day. So, on behalf of CETD, again, we have here our QR code for the evaluation of our training. And then, after this, bababa tayo, we have another group photo at SESAM there, to sa ating wall doon. And so, thank you very much again from the CETD group, led by Forrester Alaira, Cherry Padilla, Jessa Aquino Canto, Robert Patrick Obambang. We also have here the IMRC of SESAM with RM, Henry. We have Erica here. Again, yours truly, also part of IMRC and CETD. So thank you very much, our participants from Zoom and also here on site. So we'll see you on the next SESAM Exchanges. Thank you very much. By the way, yung mga nasa on-site din, pwede kayong
Scan itong QR code natin for the attendance. Thank you.